Isipin mo, posible bang magkaiba yung sinasabi ng mga pulis sa sarili nilang affidavit? Tungkol pa sa, alam mo yun, sa importanteng ebidensya, gaano kaya kabigat yun? Baka sapat na para mabasura ang kaso, kahit pa sabihin nating kontrabando yung involved. Yan ang susubukan nating himain ngayon. Magandang araw sa iyo. Andito na naman tayo para sa isang malalimang paghimay. Ang tatalakayin natin ngayon, isang medyo naging viral na desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ni Brian Taala laban sa People of the Philippines. GR number 254800, lumabas ito noong June 20, 2022. Ang source natin, syempre, yung mismong desisyon para klaro. Tama. At ang goal natin dito, bigyan ka ng malinaw na pag-unawa. Ano ba talaga yung nangyari? Ano yung sabi ng mga mababang hukuman? At syempre, yung pinaka-importante, ano yung final say ng Korte Suprema? At bakit? Okay, game. Simulan natin sa umpisa, August 6, 2016. Hinuli ng CIDG sina Brian Taala at si Wilfred Palma. Saan to? Sa Bacolod City. Ang sabi, walang warrant, pero may intelligence report daw, may package galing US, laman, mga parte ng baril. Oo. At dito talaga nagsimula yung gusot. Kasi sa affidavit of arrest ng mga pulis, nakasulat doon na nakita daw nila yung isang Glock 26 pistol, may serial number pa, ELR43, na nakasukbit daw sa baywang ni Taala. Okay, so parang nahuli in the act. Akala mo yun. Pero heto ang twist. Yung eksaktong baril na yon, same serial number, ELR43, nakalista din sa inventory ng laman ng kahon na kunuhan naman daw ni Palma galing sa Atlas Shippers. Teka, paano nangyari yon? Nasa baywang ni Taala, tapos kasabay nun, nasa loob din ng kahon. Yun ba yung sinasabi mo? Eksakto. Yan mismo yung kontradiksyon. Parang imposible, di ba? Diyan nagsimula yung malaking question mark sa kaso. Illegal possession of firearm, accessories, pati smuggling. Pero dalawa daw dito na winidraw din eventually. Natural, nag-react si Taala. Nag-file siya ng mga motion to quash taka motion to suppress evidence. Ang argumento niya, una, illegal yung pag-aresto sa kanya kasi nga walang warrant at questionable yung basis. Pangalawa, may problema daw sa inquest. At ano ang naging desisyon ng RTC at ng Court of Appeals dito? Ayun, parehong ibinasura yung mga motions ni Taala. Ang katwiran nila, valid daw yung warrantless arrest. Bakit? Kasi nahuli daw si Taala in flagrante delicto. Yung sa akto ng paggawa ng krimen, yung baril sa baywang. Yun daw. Sabi nila, kitang-kita daw yung baril. Tapos, dinagdag pa ng CA na parang naging moot and academic na yung issue sa legality ng arrest. Bakit daw naging moot? Tumanggi siya mag-plea during arraignment. Parang sinabi na, tapos na yung issue dyan. Umusad na. Okay. Pero syempre, dyan palang umiinit yung laban. Umangat ito sa Korte Suprema. Ano yung mga pangunahing tanong na sinagot ng SC? Basically, tatlong key questions. Una, legal ba talaga yung warrantless arrest considering yung sinabi nating conflict sa affidavit? Pangalawa, valid ba yung inquest at preliminary investigation? At pangatlo, totoo bang naging moot na yung issue sa arrest dahil lang nagpiyansa at na-arraign si Taala? At ano ang naging hatol ng ating Korte Suprema? Binaliktad nila ang desisyon ng CA. Malaking bagay to. Unahin natin yung issue ng pagiging moot. Sabi ng SC, hindi naging moot. Bakit? Bakit nga ba? Kasi si Taala bago pa man siya i-arraign at pinilit lang daw siyang i-arraign, nag-file na siya ng mga motion para questionin yung legality ng aresto niya. So, hindi niya binitawan yung karapatan niyang yon, malinaw na nag-object siya on time. Okay, gets. So, hindi porket na-arraign, wala na? Paano naman yung mismong legality ng arrest? Yung sa in flagrante delicto? Dito pumasok yung sinasabi nating magkasalungat na affidavit. Sabi ng Korte Suprema, yung ganung klaseng kontradiksyon na yung isang baril na may specific serial number ay nasa dalawang lugar ng sabay base sa salaysay ng mga pulis, sumisira sa kredibilidad nila. So, hindi lang basta pagkakamali. Hindi lang daw basta error. Ang dating daw, fabricated o gawa-gawa lang yung kwento na nakita yung baril sa baywang ni Taala para lang ma-justify yung warrantless arrest. So walang sapat na probable cause para masabing in flagrante delicto nga.
Ang konklusyon, illegal yung warrantless arrest. Wow! So, kung illegal yung pag-aresto, ano na ang mangyayari sa mga ebidensyang nakuha nila? Yung baril, yung mga parte? Dito na ngayon papasok yung doktrina na fruit of the poisonous tree. Nasa Constitution natin yan, Article 3, Section 3, Paragraph 2. Ang ibig sabihin niyan, kung yung puno, yung pinagmulan, which is yung arrest, ay lason o illegal, lahat ng bunga nito, yung mga ebidensya, ay lason din. So, hindi pwedeng gamitin sa korte. Tama, inadmissible. Kahit pa totoo yung ebidensya, kung nakuha sa illegal na paraan, hindi tatanggapin ng korte bilang patunay laban sa akusado. Proteksyon niya ng batas para sa ating lahat. Malinaw na malinaw. Yung pangatlong punto, yung sa inquest at preliminary investigation. Naging illegal din daw. Una, lumagpas sila sa 36-hour limit na nasa Article 125 ng Revised Penal Code. Dapat kasi within that time, maisampa na yung kaso or mapakawalan yung de-detain unless may waiver. Dito, wala raw waiver si Taala. Tapos may isa pa, 'di ba? Oo. Pangalawa, kahit nakapagpiyansa na si Taala para sa ibang mga kaso, patuloy pa rin siyang ikinulong. Paglabag din daw yon sa karapatan niya. Grabe yung mga findings ng SC. So, ano ang final na utos ng Korte Suprema? Dahil nga sa lahat ng to, ibinasura ng Korte Suprema yung mga kasong kriminal labang kay Taala. Yung criminal case number 1643163 at 1643487. At ang pagbasura ay with prejudice. Ano ang ibig sabihin ng with prejudice? Ibig sabihin, tapos na. Hindi na pwedeng isampa ulit yung parehong paso laban sa kanya base sa parehong mga pangyayari. Double jeopardy na kung susubukan ulit. At syempre, inutos ang agarang paglaya ni Taala. Alam mo, ang kasong ito nagtatanong talaga ng isang fundamental na bagay Sa pagpapatupad natin ng batas, sa paghabol sa mga kriminal, hanggang saan ba pwedeng umabot yung mga otoridad bago nila masagasaan yung mga karapatang pantao na mismong saligang batas natin ang nagproprotekta? Medyo mabigat na tanong yon. Ano sa tingin mo? Oo nga Isang mahalagang pagninilay para sa lahat. At gusto naming marinig ang saloobin mo tungkol dito. Mag-iwan ka lang ng komente sa baba. At kung naging kapaki-pakinabang sa'yo itong paghimay na natin, pa-favorite na rin ng episode na to. At para mas tumatak sa isip natin, recap lang tayo ng ilang key doctrines na galing sa kasong ito. Una, yung in flagrante delicto arrest sa ilalim ng rules of court. Kailangan kitang-kita talaga ng pulis na gumagawa ka ng krimen. Hindi pwede yung hinala lang. Kailangan may overt act. Malinaw. Pangalawa. Yung fruit of the poisonous tree doctrine galing sa Constitution. Uulitin ko lang, ebidensyang galing sa illegal na search o arrest, bawal gamitin sa korte. Period. Okay. Ano pa? Yung waiver of objection to illegal arrest, pwede mong ma-waive yung karapatan mong questionin yung arrest mo, pero dapat bago ka mag-plea sa arraignment. Sa kaso ni Taala, hindi nangyari yon kasi nag-object siya bago pa man. So, timing is crucial din pala dyan. Oo. At panghuli, yung Article 125 ng Revised Penal Code. May takdang oras, 12, 18 o 36 hours, depende sa bigat ng kaso, para iharap sa tamang judicial authority ang isang dinetain. Pag lumagpas dyan nung walang waiver, illegal na yun. Maraming salamat sa malinaw na paliwanag na yan. At para sa iyo na nakikinig, kung gusto mo pa ng mga ganitong pagtalakay, malalim pero madaling intindihin, siguraduhin nakasubscribe ka na dito sa The Deep Dive. Tama. Hanggang sa susunod na aking paghimay.